subiran ko, may lugar na mas paglagay sa Ginoo, magamot ka ng kalorya sa lawas. Kag kung mag-apply ka sa disiplina sa pagalingon ko, o sa imo, okay? Nag-standing sa imo kakapoy, kag siling daw ang pangana. Applyan mo sa self-discipline, kag makadto ka, kag ihatag mo ang tanan, no? Atensyon mo, kag puso mo, tanan sa imo, una-una. Mas ako, gali ang blessings mo, nga babaton. Kaya nakita sa Ginoo na niguha. Nga mo si Ganon, hindi ka naman mag-alagan siya sa mga conveniente na panahon. Una, nasa sinigtag salamat dito sa Ginoo, ako lang masiling, nga pizza mo wala, pa-lecture ko sa mga Pastor James Bayas bala sa Amerika, sa youth camp, mga kapulan, na dindala akong Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Doon duman ko na, ano pa una ko, kasi kung ako kikili ang bagay na mag-teach kili o mag-preach concerning Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Kaya nga, ang hamba nila, remember now, thy Creator in the days of your youth, thy youth, before the evil days come, and you will say, I have no pleasure in them. Ang kukikiling bagay, kung pamatan mo ng patubloon mo na, walang isa sa mga saysay sa mga evil. Things to come, evil days, wala agad. Ako yung mga saysay na ako. Tulad, kaya siyempre, tao kita sa rin sa Bible, corruptible. Ano mo siya sa corruptible? I-explain na ito. Dito, kung alerto ka. Ano? Ano? Corruptible means badungot. Kaya corruptible ba? I-apply siya mo sa atong tuloy. Okay. Ano? Ang corruptible body, doon ang the stage sa ato ilawas, kaya nag-check nila, nila masakit, kaya nagkakapatay, nagkakatulog. Hindi ba kalimti ka tigulang? Ay, yung keyword. So, once again, nga amon mga eksperyensya beneficial sa inyo. Kag nagpasalamat ako sa Ginoo, alipay nga kamo nga mga pamatan mo kay kag handa nga madugangan ang inyong hibalo sa pulong sa Dios sa bataon ko. Kaya kung mag-abot na mga tawag natin na evil days, yan ang actually evil, no? In the sense of evil, kaya na daw ang ginang pinaka definition sa evil. Wala ko naman negative na mga days or occurrences sa lahat sa tao ng negative effects sa iya. So, negative effects. Kung nakabot ka sa imo, pagka-bulan ka na, doon mo man ang isang bagay sa pag-alaga sa Ginoo, mahimo mo man, manunugo ng imo efficiency. Pero huwag na panimuha na niya. Kag nga sa Ginoo kali na kung kamo na nabot na sa aton, wala na forma, substance na lang. Ang forma ara sa inyo, pero kulang po ang substance. That is why kami nga may mga substance, gina-share na mo na ako na iba-iba. May propesiya sa muna sa aton, 1 minute na na nagkabal ang propesiya sa Ginoo, ngay tudlo ko ako ni Hibalo, kag mga eksperyensya sa mga pamatan mo. What? Anything? So, sa siningang gabi, na-recognize man ang presensya ni Pastor Sipen, at sa inyong tanan, of course, ang mga pinalangga ko ay sa unang panahon. Pastor Bethel. Bethel. Pastor Bethel. May kaginabing panahon si Pastor Eduardo. Yung mundo. Pinang-evidensya ng lupa pa na kurang tibol. Mga kalaman, ang aton na corruptibility kag mortality, dapat maging inspirasyon na aton sa pag-alaga sa Ginoo. Nga masiling kita na tungkol dito na ang pag-alaga
sa Ginoo para dira ang aton paglaom. Paglaom nga bisan mag-abot ang natawag nga negative effects sa atong corruptibility kag mortality ay paglaom kita. Kay pagabailuhan sa Ginoo ang aton mga rapas to be incorruptible and immortal. Nang sumada hindi na earthly body kundi nga glorious and heavenly body. Wala pa nato ng atong body. Total yun, mga maturan, Ginoo ga-prepare sa akon sa mga manilang ng bulwador. From time to time, lista ko ang mga manamit ng mga lessons para sa nagkasalit-salit ng mga okasyon kag sa nagkasalit-salit ng mga audiences kag basi hindi ko magpati ang nalista ko na din mga titles ng Bible Studies topic sa Bible Studies ng preaching 670 na. Pero may katuyuan na lang Ginoo may akong plano mamuturan hopefully ikayon ko that before I die, mahimo ko libro na Pastor Vivek warriors na naman sa banin sa pagdalagan sa Diyos. Mahimo ko siyang libro na tungkol sa mga compilation sa mga kundit lang yung lessons, mga patulan. Wala gani mo kabasa sa mga lessons sa libro sa iban Wala mo kabasa na. Kaya kasi magkakopong ako na konto karong kami, ma-imitate ko pa akong personal kag revelation sa Diyos. So, 670 pa lang. Hallelujah. Praise the Lord. Ginprepare ako sa Ginoo sa bahin sa education na sa unang panahon, may mga iba na kurso ako maginhandon kaya gusto na sunod at kami magmiguay, mag-engineers kami. Pag-hintay naman sa Ginoo nakuha ko ang mass communications kag may journalism kag broadcasting applied it nga mahinina sa delivery mo lang mahinina sa imo pag-formulate sa mga messages at the same time ang imo projection o delivery mo dala na ang grammar kag more or less perfect communication. Kag-involved sa Ginoo, kaya sa muna, malapit ang simbahan sa Yunuan. Nga sa muna, ginagtanay kami ni Pastor James and Pastor Judgit, di Mother Umar. Di Brother James ba ito, Muslim ito mo. Di Pastor Abraham, Sultana, Brother Eder. Umar, Muslim. Maturan, pagdi sa among kasadya. Kaya kung sa among pag-alagan sa Ginoo, sa kami ka-grupo, that is why na-encourage ko kung hindi mo magbarkada sa mga kagawa. Barkada ka mo yung mga tulutod sa Ginoo. Oo, pag may influensya na mga bagay mo, hindi ka rin kung upul mo yung mga katulan ng tahol ko. Laban-laban na manahol ka man. Upul mo mga panahon ko, posible man, ang posibilidad na malatanan ka man. Pero kung mo ang katawad sa Diyos, prasin mo yung people, tako may experience kag alam palikunan ng isa-isa. Mali pala ata. Kaya kung magluyang isa, lagayin, tugan, kag magpupun ka mo pagtubo, matugan. So, higit po sa Diyos na makaisipila kung kahit sa ulo. Tingapay ng duway, ang naghatag sa procedure of communication, ang mga mass communications, ang naghatag substance, kahit sa ulo. Civil law, kag ang Biblia, divine law. Yan yung matulan. Yung resulta sa ito mo, matulan. Nakaimot ko siya. Pagkamba ni Pastor James, matulan ma-lecture ko, yan ang ako na topic niya, bahala na. To tell you matulan, wala pa gani 15 minutes humana ako ng mensahe. Wala ko na na-skill. Pag in-practice na, matulan. May nag-abot. It is not a miracle, matulan. May guidance, like blessing, but it's not a miracle. Kaya di man gusto sa Ginoo nga, andam-andam
the minister's mandate. Plural ng ministers, ang apostrophe after S. Ay, si Brother Bart, tayo? Yes. Brother Bart, ay namin din. The Lord, praise the Lord. So, bibigyan ako na. Now, ang musilingon, mga katuran, ang title natin sa mga is Minister's Mandate. Kasi ngayon, kung sa pinulungan pa natin silang mandato, kung sa mandate, mga katuran, mataas-taas na yung Francis ang term, English term, mandate, which means it is an authoritative command. Ang mga simple na mga command, mga orders, mga errands, mabuta mo na sa mulang ng ulo, mga errands, mga orders, requests. Pero when it comes to mandate, usually ginagamit hindi mga kautugan sa mga public officials. Ang kada public official may mandate, may legal mandate. Subuman ang mga sa Department of Education, no? That is why nagamit ako sini kay siguro ang pagsilikita ang mandate is an authority, is a command or command from an authority. Siguro sa tanan puro ang mga mandate, siguro pinatamas mandate as an authoritative order o command ang iya sa Diyos. Ang Diyos ay highest authority. Everybody say amen? Yeah. Kagang hindi natawag mandate, mga kapura, this includes ministers diri yung may mandate. Nag-upo diri ang mga full-fledged ng mga ministers. Pag silindi ang full-fledged ministers ay mga complete status ng minister like pastor, evangelist, teachers. Ilan na ba profesyon, no, sa tubangan sa Diyos. Included man diri ang mga tinatawag natin na quasi ministers. Wow. Ang word ng quasi, mga natural, may resemblance. Pwede parang word mo na. No? Nabali, kung gusto mo mga high something, quasi. Pero na siya kung gano'n, although wala sa full status na minister, give, mga natural, but by virtue of these functions, like kung pamatanong ka, sometimes preach ka. You are not a full-fledged preacher, but you can be called a quasi or quasi preacher, pastor. Kaya naga-function ka. Pas para sa Congress, ang pag-imok sa Congress, ang mandate na nila is to make laws. Mga sangguniang natungsod ng barangay. Pero sometimes, nag-conduct na sila sa investigation in aid of legislation. In that case, nag-perform sila sa natawag na quasi function. Kasi noon, wala sila sa full status nga mga membro sila sa judiciary. However, tungkol kayo nag-investigar sila, na-investigar, dapat na-investigar, isa na sa Duterte, mga sino nila, mga drug lords kung sometimes, mga police involved sa mga anomalies. Kung sige noon na nag-perform sila sa quasi. So, pag sinikita mga kabuhan, ministers na may mandate, may command from the highest authority, hindi lang hindi para sa mga pastors, kundi para sa tanan din. Kada isa sa ato mga kabuhan, in one way or the other, kung hindi ka man pastor, sometimes makaimok ka sa mulaton sa pastor. Like kung mag-visiting ka, like kung mag-encourage ka sa naluyahan na utol. Kung isa, maka-preach ka, maka-teach ka, kaya nakapangamuyaw ka mo ni authority sa iyong pastor, nakapangamuyaw ka man sa mga pastor. So, kasi ganun, sa sining title, sa akong topic, hindi irrelevant para sa mga membro lang. Kundi para sa tanan, sa Madiraula rin. So, dito natin, ministers of mandate. Kasi gano'n ang mga ministers, mga full-fledged, mga full-time mga ministers, may full status.
Kaya mga membro, may mandate, may command, halin sa Diyos, mga pagkakatimuon. Okay? Ang question mga maturan, na sa tanan ng tao sa kalibutan, kitang ginbutangan sa Ginoo sa sinang mandate from God. Nga sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Not even mga maturan ng mga religious sects, mga sikta sa reliyon, na wala sa kamaturan, wala na sila sa tawag rightful claim nga sila may mandate sa Diyos. Kaya kung sila magkatagan sa mandate sa Diyos, magmaturan nga i-authorize na sa Ginoo sa pagwali, nagdala pag kalibutan. Kaya nga, wala silang nagdala ka maturan. Hindi mo na maglahin kalibutan. Magalap na ang kabutin. Magalap na ang false doctrine. Di ba? Kaya mamangkot ka nun nga kita kinatagan. Kita ng mga apostolik. Ito mga maturan, ako tunay itong apostolik mo. Nagdeklara gani kung ako hindi ka apostolik, hindi ka maluwas. Isa na ng versikulo, tagay ko ba? Ha? Gracias, sorry. Dumdum mo na, kasi ito mo. Kung naman motoran na, importante na, sige na, kung nag-witnessan mo, manindahan pa, kung mabukan ka pa Bible, kung ikaw kung sa Bible trail, kadali ito, ang manindahan, ano ka ba, hindi sa kabot, sa press ka ng isda. Sunod na ito. Kadali ito, manindahan na motoran. So, mga motoran, kita kinatagan sa subok sa Diyos. Dapat subok Diyos. Kung ako ning highest, kag nga all-inclusive. Pag kita makahambal kita nga all-inclusive, na mandate sa Diyos, dala na tanan ka. Covered na tanan. Pero ihambal na sa inyo. Pero ang rason ko nga kita kita binatagan, kapon sa tubang rason. Primarily, ang tamo ng mga rason nga kita hatagan sa Ginoo sa mandate. Not only because the fact of number one, matutunan, atas matutunan everybody say amen. So, tatlo na rason na matutunan kung mga kinatagan kita sa divine na tawag Diyos nun kung divine na mandate matutunan. Because first of all, we are in the truth. Pero bagay na matutunan mo. Dapat claims mo sa kalibutan mo. Sa matutunan, earlier, namatin po sa debate mga kurang sa mga sabatista kag Bible Baptist ang ilang proposisyon na pamatunan sa sabatista nga sila matuod ng Iglesia. So damo kagli ang mga Katoliko kagli man sila nga sila matuod ng Iglesia. In fact, i-claim kung sa claim na ang gunang-gunang makuwi kay nga aman. Ang Katoliko ko ang siyang iglesia naging tukod din ni Jesus Christ. Pag una nga papa sa Roma, si Apostol Pedro, pumayaman silang pilit, no? Pero bagay man nila na dapat matutunan. Pero sa siniklak doon ng istorya ng matutunan, na kalayuman. Kaya nagtuhaw ang Katoliko 1870 sa Council of Bishops sa Rome, mga matutunan, 1870. Ang Iglesia sa Diyos yung mga tunan, ang sugot 3380. 870 ang membership ninyo, pakulang ako na 1870. Nag-atras mo nyo, tanong mga tao to sa wala pa mapundalang ninyo mga reliyon, ang punon nyo mga membro na anong klase ng organisasyon na may ginatawag na retroactive effect. Wala, pero sa mga nga dapat matutunan. Ngayon yung personal ay makukuha ng akong kinapipadalan. Kaya magkakulang panahon na kung makahiwat na kita sa aton nga worldwide Facebook live na program Bible study na matutunan. Siyempre, open ka na mo. Globally, open ka na mo. Kasi may mga questions mga matutunan. Pero to this day, gina-preparahan ko na. Pero ang unang rason dali, nakita kinatagal sa Ginoo sa mandato ngayon i-reveal ko sa inyo mga matutunan. Nadala kita mag-focus sa aton karon mga mag-ibalo nato sa aton mga mandate, ibalo nato ng aton mga tools.
para matuman natin. Ano naman natin? Kag may baluan natin kung anong strategy. Tatlo na na po. Know your mandate, mga katuran. Kadua, in order to fulfill, to comply with that mandate, dapat may tools ka. Ikatatlo, kailangan may strategy. Kaya isang may mandate ka, if you have no tools, mas pala sa basketball team, gusto mo magdako. Kaya mga coach, mga katuran. Pero kung naman tools mga players mo bigaw, hindi mo maaari. Victory. Dapat, kung ano kumakot sa team mo, like in the church, ano kumakot sa mga membro mo, ang mga iyas, arada, mga talento, arada, pero kung pigaw strategy mo, hindi ka man successful as a local church. That is why, tako na ito na karoon. Pero ikaduhang rason ng matulan, lumasa natin sa 2 Corinthians 5 verse 18. Pinagambal na si Apostle Paul, to us people, na aras kamaturan, is given the ministry of reconciliation. Wow. Grabe, no? Grabe nga pribileo sa ako, no? Mama ko sa atin, kinsali ang ministry of reconciliation. Ano ba lang kasaysayan sa natawag na salvation sa Kalakaw? Ano ba lang technically nagtatabok sa isang tao ng malwasaw? Ano ba tatabok as regards God and the sinner kung maluwas siya? Hindi ba lang ngayon na sinner, mga matulan, nag-reconcile sa Diyos? Oo. Di ba na nag-reconcile sa Diyos? Naman, nakarala. 2 Corinthians 5. Arala. Di ba lang na ang salvation dali, nagkakatabo na kung ang tao ma-reconcile na sa Diyos. Bilang ng anak na sa Diyos, eh, nadulay na ang privilege mo, mga matulan. And there has to be a ministry about that. Di ba? Eh, ibalong mo na ang tao galing para maluwas, pinanggan ma-reconcile sa Diyos. Eh, pero kung walang ministry, hindi na sa maluwas. May kinaanan may go-between, may isang focus niya noon, may ang Diyos may instrumento. Ang instrumento niya, ang program is ministry. Ang instrumento yung tao is minister. That is why nila kita. Kaya dapat natin mahibaluan. Kaya dapat natin i-assumer. Kaya aksepta doon ang pribileo. First of all, tapos ang pribileo, mapunin sa rin kayo sa Diyos. Ikadua, check naman natin as ano ka mo mga matulan, ang ginatawag na mandate. So, kung alin sa Diyos, nagdala isang duwa kabagay. Dumong na rin, duwa kabagay. Ang unang kabagay is responsibility. When you are commanded, you have the responsibility to follow the command. Everybody say amen? Yeah. So, ang subo sa Diyos, nagdala sa responsibility. But when the end my responsibility, there is liability. May salabton ka. Mga patulan, may salabton ka. Pribiliyo nga ito, no? Pero, amo na ni mo, amo na ato nilang bulan mo. No turning back na mo. Gintawag kita sa Diyos, sa kamaturan. Ginhatagan kita sa Ministry of Reconciliation, mga kamaturan. Bisan tuod na pribiliyo ina, may responsibilidad kita. May Ministry of Reconciliation, pangagulayan natin. Ang silikon sina, kita ang mga tao nga mapahilapit sa mga tao nga wala nag-alagad sa Diyos, agad mag-alagad. Kag sa mga tao wala naglapot kalwasan, agad sila malwas. Amo na nga aton ulaton. Everybody say amen? Amen. Responsibilidad natin. Dapat seryoso na. Makita sa atin gawin. Hindi tayo magpaladay-laday. Hindi tayo magpaluya-luya. Amen. Hindi tayo magpahinay. Ang nasubuhan mo mga maturan sa apostolic, kay Naaman, kahinay magtuon. Tutuon lang, kahinay magtuon. Lima na katuig, pulo na katuig sa simbahan. Hindi ka saysay sa plano sa kaluwasan. Amen. Una, kasi naroon hindi ka seryoso. Nga sa iskulahan mga maturan, masarangan mo
ganit, pinapilong subjects mo. Amen. That's right. Nga, masalanan mo man. Eh dito, seryoso ka. Sa Ginoo, huwag nang sino. Di ba kumakakas ka seryoso? Lalo ka naman, yun ako na. Huwag kang patawaran. That's why ako may nakapagandong sa pagtudlog sa mga tawad sa Diyos. Wala ko yung magtudlog, very simplified mo. Rektahan na yan. Kaya alam mo na ako, mga maturan, galuluhod ka na, magwari, mag-deliver ka na, post ka na, rektahan na yan. Maturan. So dapat na matunan natin ining responsibilidad. Nga kita yan nagamatunga sa mga wala maluwas, kag sa Diyos, kita na magpatunga, kag kita ang maging instrumento sa Diyos na matunan. Agod nga ang mga tao, mga matunan, padala natin sa paglalagad kag maluwas. Ikadua, i-commit sa atin sa Ginoo ang word of reconciliation. Kung sa inyo mag-intindi ang word of reconciliation, anong source? Bible. That's it, brother. That's it. Sa unang panahon ng mga katuran, tutuwa ko yung Bible ka po. Pero may kami may Bible quiz. Brothers versus sisters. At yung, hindi na kagalerto eh. Paghambal mo na, ha! Alam sa ba? In-commit sa aton ang word of reconciliation. So, may responsibility kita, mga katuran, may aras sa aton ang Ministry of Reconciliation. Hindi man gusto ang Diyos na harap ka na sa Ministry of Reconciliation, wala ka gamit eh. Di ang Diyos nagatan sa aton sa gamit ng word of reconciliation. Kagamunang kamaturan. Kaginang kamaturan, halip sa Bible. Everybody say amen. Yeah. So dapat, kung doon yung assumer mo ang responsibilidad na isa ikaw sa minister sa Diyos sa sining iya programa at sa iyang pagsubok sa pagdaog sa kalag mga maturan, kinanglan focus ka permi, tuon ka permi sa Bible mga maturan. Gudlay sa buong taon pa. Di sa una mga gudlay kag sampai maturun Bible sa una kag subukan. Di ba gudlay? Sa una eh. Ano mo na? Gudlay? Sa una eh. Subugin ako sa subok. Tungkol mga paturan sa technology, kadasig mo, katatlo mo na sulito ng Bible. Grabe no, katatlo no. Bilang Diyos, puro na, hindi mo na makaubos basa mo o basawan mo lang. Hindi ka kakamati. Hindi mo kumati. Nabusiling mo ng mga paturan, kung gusto mo himuon, may himuon. Amon ba siling sa Tagalog? Kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Pero bilang tayo dahilan eh. Busy kita. Pero ako naman advice inyo, hindi ninyo pabayaan ang pag-alagad niyo sa Diyos. Pero sa kalibutan nyo, temporaryo lang. Pero may nanginawari, kalibutan, temporaryo lang yung mga preview sa kalibutan. Pero sometimes mga katuran, nag-amin na kita, pero mapakita sa atong priorities na buhay pa. Kaya man ko nagsiring mapaturan na ako dito, manang simbahan na wala. Kaya sa man kita gina-require sa Diyos na simbahan. Pero pinag-aaral ka sa wala, mga katuran, ang mga pulong, ginadugdog na. Ginahin mo ang praying without ceasing. Kaya may ka connected sa Diyos, ibabaw. Kagagin mo nga, ikaw ay kapaningwa ka ang pangulit sa panawasan sa pagkakulit. So, parang tatlo ka rason. We have the mandate. Ang rason kung kita ay pinatagan, kaya kita ay muraturan. Kaya anak kita sa maturan. Kakikadua, hatag sa aton ang ministeryo punuhaton sa pagluwas sa Diyos sa tao. Kaginatag sa aton, ginkumit, ginsalig sa aton ang mga pulong. Kung sino mga maturan, mabundan sa pulong sa Diyos sa aton mga communities, depende kung pila ka-bisis o kung sa ano ka-frequent ang imo pag-saysay na sa pulong sa Diyos. Kung sino ang kalibutan, nagadepende sa aton kamot as regards sa mga maturan sa pagkibalo sa maturan.
Kung na mga apostolic, sakto lang mga pit, nagtinaganay, tsaka yung motoran, tinatamantang mga pit, dami matihan, no? Na dapat magsatay na muna. Hindi kita matipon para makasiring kita sa tulong sa Diyos. Dala mga pit. Muna yan namin. Dito mga pit. Wala sila ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 4 verse 11. If any man speak, let him speak as the teachings of Jesus Christ. And if any man minister, let him minister according to the ability that God has given him. So ano rin nga aton mandate? Wow! Hari na! Hari na! Ano ang sagot sa Diyos para sa aton? Sabi ko naman eh. Ara sa Ephesians chapter 4. From verse 11. From verse 11 hasta sa 14. Tama? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ang mga tao, mga primary, ang mga main people, ministers of God. Natawag natin yung five-fold ministers. Ang ilang ministry, of course, ministries. Pero ako na yung mga natawag natin mga frontliners ng Diyos sa iglesia. Kagaton ng talupangdan, wala din ang palit. Baka may divider ang dito. Ang panawag niya sa mga pastors, mga pastoy. Itulong. Tulong. Parang pastor, pastoy. Ang banong iban ng mga reliyon na hindi katoliko o mga sulpot. Kaya kuno sila ang iglesia pagkita ko ni Jesus Christ, ito na po siya ang mga nagtuwaw ng mga reliyon niya iba, nagsulpot. Sabi ko buti, kamu itong ito ko ni Ginoong Isus dito sa Abalungaw. Wow! Pero ginmula yung makutulan ng pulong ng Diyos mismo na dapat. Siya na nag-mensionar sa pulong ng pastoral, tao. Diba? Jeremiah chapter 3 verse 15 pala, behold, I give unto you pastors according to my own heart, who shall feed you with knowledge and understanding. Tao ang naghatag sa pulong now. Samtang inamulay mo ang title na pastor, tawag mo ang pastoy, kinamulay mo ang naghatag ng author sila nga mga katulad. Ang aton mandi bilang primarily ano sila. So sa mga kasulod ni na mga katulad ng mga tao, natapos na ang ministry sa apostles. Kaya ilang mga ministries, founders na sila. Ano sila kita mga founders? Para sa Ephesians chapter 2, di ba? Verse 20, wala ba? We are built upon, basta 19 naman, we are no more strangers nor foreigners, but fellow citizens with the household of God, with the commonwealth of the household of God, and are built, sa 20, upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Mga katulad, ang foundation actually sa church, harap sa mga apostles and prophets, but Jesus Christ is the head, the chief cornerstone, mga katulad. So, ang mandato gay primarily natin. So, basta kung responsibility, mga katulad, ang sa lima na ini. However, tatlo na lang ang mga frontline ministers ang nabilin. Ang mga evangelists, ang mga pastors, ang mga teachers. Tatlo na lang. Kung natutunan mo na sa 1 Corinthians chapter 12, from verse 28 to 31, may maramanda ang mga gifts na na, no? Dala na mga gifts na na, governments,
mga heads pala sa mga sections pala sa church. May people, may ladies mo. Nag-represent na sila sa governments, ginagawa na nila ng Apostle Paul. So natapos na ang ministry sa mga apostles at sa mga prophets. Kaya ilang mga ministries nasulat na. Ano na, record na. Ano bilhin? 3 mga kutuhan. Evangelist, pastors, teachers. Bigyan hindi man takot sa evangelist, ang primary responsibilidad sa mga evangelist is to preach, to evangelize it, as the word itself connotes it. Evangelist, evangelize. Pag sinikita na word na evangelize, to evangelize is to bring the gospel to the lost. Ang muna sila na nagawa, 5 kutuhan sa mga crusade, sugwa. Ang unang medyo nila, kamunaton. Sila na nag-evangelize. Kaga ang mga pastors, ang unang mga tagabantay sa mga karniro sa Diyos. Mga shepherds ng mga pastors, mga kutuhan, ang nag-atiman. But sometimes, ang mga pastors, may dual function sila. Nag-evangelize sila, at the same time, nag-shepherd sila sa mga katawan sa Diyos. Pero kung isa, nag-teach man sila. Kung isa na major mga kutuhan na minister sa Diyos, teacher. Pero ang iyalin niya, teaching, mga kutuhan. Kaya bisan pawalihon mo siya, nagabalik mo niya, kung na-teach mo siya. Ang mga evangelist, mga pastors, mga kutuhan, bisan kung i-assign mo ni Maritol, mawali mo siya. Hindi niya, kaya mo lang ulit. Pawalihan mo lang si Pastor Concepcion. Ama, patulungan mo lang si Pastor Concepcion. Tayo mo study kasi si Pastor Cristo Torres. Mawali mo niya po. Ang delivery nila po. Delivery mo lang. Muna mo lang realidad. Sa kaya tawag specific call of God. So, ang nabilin siya mong 3. Pag dapat mga katuran, may cooperation, coordination ng 3. Kaya kung kita mag-realize nga ang local church namin, pero sa natawag ng Global Church of Jesus Christ, pag sinikita nga one church, hindi na itong grupo, mga reliyon na. Ang iya sa ibang mga tanong magbati, kita ang isa lamang ka-iglesia, pero kinapunta riyan ang sila lang. May unity kita, pero sila lang. Dapat lang kung may natawag na one church, one body, Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body. And the body, Colossians 1:18, is the church. Jesus is the head. Pag sila yung tinangawan, ang unang universal, hindi man doon universal, in the sense natin, pag sila tayo universe, dala na ng sun, ang bituon ka, tulan ka, global, mga matugan. Isa ka church global. Kung ikaw local church, mga matugan, kamahin ka lang sa one church of Jesus Christ. Kaya dapat, mga matugan, na ang inang ministries na natatlo, dapat na pasudlo na sa mga local churches. Kung kamo nila mga katuran, ang inyong leader na ang iyang uling, pastoring, mga katuran. Kung nato nung si Sharon, yun ang nasimbahan kulang sa ministry sa teacher. Damo ko mga katuran na katungan ng mga simbahan. May magwali ang mga pastors na. Pero kung from time to time, ako na kung magwali, teach man ng guma. At tuksoon ko sila sa isang doctrinal question, hindi sila masabat. Pero pwede magwali ang nila pastor. Ang ako na na-resist na nila, ang kutulan. Kaya nakulangan nila ng local church sa ministry, sa media ka-teacher. Na ina-teaching mo. Ina-teacher yun. Ang teacher niya, sa gamay mo lang, tulong mo lang, koreksyonan ka na kung niya mo eh. Oo. Ang right word use mo, koreksyonan ka kung saan eh. Matulan. No? Ang intonation mo na. Matulan. So, dapat nila sa mga ito. Ang isa sa naglilisal sila, si Pastor Abraham. Pastor James. Hindi na pasulod nila, ministry sa teacher. Kung sibihan lang, ayaw magbalik, membro mo, wali na tanan ng wali. Emotionally high sila. Pero intellectually low. Hindi ka sabat. Pero kapag-gusgus, pero di ka encourage, pero di ka excited sa paglalakad sa Ginoo. Pero, ikaw ang buka.
ikaw magpahayag sa pulo. Mga katulan. So namin inyong kinahimo. Mayroon ko silang inapatigaan, kukurin ko mga kung kubalan nyo kung anong depression, everybody say amen. Okay? So, ang ating mandate is, dira sa 12. Ephesians chapter 4:11, din enumerate dira ang mga ministers, major ministers. For the perfecting of the saints. Wow! Ako yung nangyayon na mandate, dira. Ako mahimpit. Mahimpit ang mga balaan sa Diyos. Since mga sa Diyos mo. Dala na ang surveying. First of all, of course, di wala ka man sang tuluan, sang i-perfect ng mga tao. But first of all, wala surveying. Dala na. It presupposes, mga tulan, for the perfecting of the saints, mga tulan, that presupposes evangelism. Kaya dapat ana na ng evangelism. So the moment pati po nila sa evangelism, mga tulan, ang mga kawan sa Diyos, sa simbahan, dala ko na sila ng dalawan is to perfect them. What do we mean by perfection? Ang busin nun sa perfection, dalawa mo na sa primary sa doctrinal, mahimpit ko wala, ma-perfect ko wala. Kung sa perfect, wala makulangan eh. Number 1 na is doctrinal. Anong mas specific, ano ang pinaka-special o pinaka-panguna, bigyan na doctrine na dapat i-perfect sa mga tumulong po. The doctrine on salvation. That's right. Diba? Ano man na makatulan yung matayog ng mga lesson nyo sa simbahan nyo? Nga master ng mga prophecy lessons na, mga doctrines na. Iba ng mga bagay na makatulan ng master nyo. Wala ka ninyo ma-perfect ang knowledge concerning the doctrine of salvation. Talbisiya ka mo mag-rapture. Everybody say amen. Number 1 gift ng matulan is doctrine on salvation. So, i-perfect mo na. Kasi karoon mong imo mga katawan. Kung ikaw nila ang pastor, pag ikaw nila ang mga major, mga support ministers na matulan. Inyong ladies and people, iba yung ng plano sa kaluwasan. Nakakulan. Kaya kung naibalo, ano paano sa kaluwasan? Hindi. Matuman mo, personally, una. Ikadua, makapamunga. Oo. Kagay, tatlo mga kutulan, mulay kaya palinod sa simbahan. Kutulan. Mulay ka palinod, kaya kabalo ka, anang matulan ka, anang naging kaluwasan mo. Kutulan. Kung ikumpara mga kutulan sa masimbahan, kutulan sa teaching sa doctrine, dugay-dugay, backslide. Ang mga membro, kaluya. Kaluya sa mga membro. Oo, nagsumbol lang kamay. May namatihan na sa pastor, isang kulong, nagkaya na buot siya. Oo. Sa brother o sister na din yung masawa ng iyo, manawalan sa aming sama, kutulan. Hindi magsimba. Ay nga, mga kutulan. Hindi sa rutid, sa kulong, sa doktrina mo. Dapat i-perfect ito na. Kaya ako nagapati ng kutulan, ang pinaka-major na obligasyon sa mga pastors, ang mga pagpreparar sa mga kawan sa Diyos na mga food sa Diyos. Amen. Wala na. Di ba na dahil palugang-lugaw na kutulan? Iba na dahil kutulan. Hindi ko lang nag-abuling natin. For the perfecting of the saints. Pagkatapos, for the work of the ministry. Dahil na kasunod mga kutulan, ang natawag realization sa total na kutulan. Mga kutulan. Ang natawag na work of the ministry. For the work of the ministry. Pag silikita work of the ministry, puluhan to na kag dapat pag silikita work of the ministry. Ara na mga workers. Busin mo mga kutulan, ang simbahan dapat hindi lamang sa pag-perfect sa mga katawan sa Diyos, dapat mag-utaman sila na mag-functional. Maging functional sila sa iglesia sa Diyos. Maging functional sila. Kasi ganun, may buhaton sila. They know what to do and they know how to do it. Muna po siguro ang makuha. Dahil sa mga simbahan, walang balo na ng iyang ministry. No, ito sa totoo lang. Dahil simbahan, mga katulang, mga membro simbahan, wala sila nabalo sa specifically sa ilang buray. Wala na bala nila, balik-balik lang sa simbahan.
Kaya ang inhambalan tayo sa mga pastor, pagtutungki ka mo sa magsimba. Kung sa magsimba nila, kasi paano ko nang mo nila wala ko sa simba. Wala. Tulad, grabe siya maluwasan na. Kunin niya, magkakabilin. Kung nasa tanan mga matulad, serban ka matanik na pagkatapon. Pero wala mong inimo, ang imo role, pag imo mga bulaton as a servant. Basahan lang Matthew chapter 24 from verse 35 to 41. Kaya may iwan nila ko servants. Ang isa na servant niya, wise and faithful servant. Ang wise and faithful servant, muna siya ang servant na naghihimo sa iyang mga bulaton as a servant. Pero ang isa niya na servant, mga tulang, servant man pagtawag. Anak na sa Diyos eh. Pero sumod kayo wala siya naghihimo sa iyang bulaton, mga matulang. Kabilang isa na servant, kung ano man ang rason, mga matulang, pag-abot sa kila Lord, kinto mo si isa sila, kintayaw sa Ginoo, sa kila Lord, mga matulang, atong faithful and wise servant. Ato yung, natawag siya sa Ginoo, thou slothful and wicked servant. Mga matulang, sila sa Ginoo, kapusan nyo siya. Servant, ha? Kagitagbong sa kadadalman, na sa diin may paghaya, kag may pagbagrot ang ipon sa sakit. Wow. Pero servant, ang rason lang, hindi ito kung may title. Pero ang rason, wala sa mo bilang, sa iyong bulaton bilang servant. May rason. Kasi una, may sa matulungan. Wala ba magpangalo? Ano function mo? Sambahan. Amen. Delikado na. Delikado. No? Delikado ang muna kailangan. Ilang ba naman sa Matthew chapter 25? Diba sa Parabolo Challenge? Dapat membro ka. May kabalo, kapulis pastor, pastor ano ako dito. 1 Corinthians chapter 12, wala na exception. Tanan ka mga membro sa simbahan, ay guluhan. Everybody say amen? Amen. 1 Corinthians chapter 12, para lang gifts of the Holy Spirit. Diba? Amen. Ang iglesia nila, simbahan, i-apply sa local na makuran, kumpara ni Apostol Pablo sa isang lawas na isa kag malamo sa mga bagay. Kagantag sa kamahin may function. Kung mo sila makuran ang comparison o analogy ni Apostol Pablo sa local church, wala galing isa sa aton sa local church na makatulan na wala mo ba? Yes. Wala mo ba? May ubra na gigilig. Kag the moment mag-alakad ka sa Ginoo, ano tawag mo sa alakad? Servant. Servant, mananalag ang Lord. Jesus Christ ang Lord. Ang mga tao ang nag-alakad siya ako servants. Hindi ka kung servant kaya, may kakabalo sa iyong populator. Okay mo na kung mula sila kayo ay so masih magdugay na pagkaya Ginoo ay kumain mo dapat malaman sa kapag ang pastor kaya pastor na observe una nung ang discussion na nila ang banya ko sa Pablo 1 Corinthians 12 God distributes gifts to every man similarly as He will. Ang tao magkitawag sa Diyos sa Iglesia, may iyas na ginatag ng Diyos. Tanan din. Kagang siling niya Apostol Pablo, ang Diyos, nag-distribute sa aton sa nagkasaling-saling na murugulaton sa iyang kinakahamuan. Namin, no? Kung sinyarin natin na, kung seryoso yung tab na mag-ibalubang sa church, balay natin. Ako nang sit up eh. Katawan ka sa Diyos, dami sa nakakalawas,
Tanang kami obra. Kag ang responsibilidad na dapat mag-obra ka. Kaya kung hindi ka ma-obra, may mandate ka mo. May responsibilidad ka. Wala pag mo responsibilidad mo. May slaptor ka. May liability ka. Wala ka simple ka mag-obra. Masugilan na mo. Ang the highest rewarded na tao sa simbahan. Amo ang may bahin sa kaluwasan sa iban ng mga tao. Ang highest rewarded. Di ba? Namo may mga rewards eh. Give what you have, and the Lord will give you more. Mga bulaton. Namo bulaton simbahan. Pero ang highest rewarded na bulaton is soul winning. Basta na ako nini sa Daniel chapter 12 verse 2. Ang pala na, chapter 1, may great tribulation. And Michael stand matabo ang kapitan sa lupa. Ang pala si Papitan niya, kaya madamo ang mga nagkalatulog sa Yampo, ang mga banaw. Ang iba nagkakanto sa palaglagan, sa wala katapusan ng kahuyanan. Ang iba nagkakanto sa kabuhit na wala sa katapusan. Sa verse 2, nagkaban nila na and they that be wise shall shine. Verse 8, verse 3, 2 and 3 shall shine as the firmament. Ang mga wise, kada na pag-alagad they will shine. Just shine dito na, gabanang siya. As the firmament. Kawaan. Kung adlaw, isa na rin na adlaw, gabanang ang kawaan. Pero pinipirtigit nila na reward yung mga tulano. And they that turn many from unto righteousness, they will be as stars forever and ever. Doon mga stars na. Kung ikaw wise na nakalagay sa Diyos, kukusan mo suwinin. Everybody say amen. Amen. Para dala kong preview mo. Kung wise ka, okay man, you will also shine. Pero kung reward, vertically. Mga suwinners ka rin, vertically. Kada ko gigilin sa premyo, ang nasunod ako nga ako premyo, may dira sa James chapter 5 verse 20, sila ni Apostle James, niya. Iba noon sang siya na tao, nga nagdala sa Marauton, padulong sa eksakto na ganas, nga ina na tao na nagdala, nagluwas sa sila na tao nga yung dala, nagikan sa kamatayon. Rescuer ka gali. Mapatay na lang gali ang tao kung wala dala sa Ginoo. Nga mapatay. Ang kabayaran sa kasala, kamatayon. Karoon ng tao nagpapabilin sa sala. Kung si ganon, kung pabayaan mo na, mapatay na siya. Kung ikaw naging instrumento sa Diyos, nadala mo siya sa kamaturan, kag sa kaluwasan, ginuwas mo siya tuon sa kamatayon. Spiritual. Wow, unaton pala ni sa amin. Untuk bilang nagdabadapan na rin. Dali mo din man ito badapan. Asubog pala na pinsa. Kung ikaw matawo, nagdala sang isa ka wala nag-alagad sa Diyos o pag-alagad, kundi kinuwas mo sa mga tayo. Diba? Ito na kanisipin. Hindi nga may mungkin na may mungkin ka. Sibo, no? Kung ikaw ginikanan, ay kung dalawin mo ito, kung dito ka. Sibo. Sa tumangan sa Diyos mga matulan, ayak na na. Kung tuod ang ginambal mga matulan sa Bible, nga ang nagdala sa isang mga sasala, adulong sa pag-alagad sa Diyos sa kaluwasan, ginluwas na siya sa sinang nagdala, nagikan sa kamatayon. Kung katuo sila, ano ay mong dala sa pag-alagad ng iyong nanay mo, tatay mo. Subo, no? Kasi may bintuan. Isa na lang sa nakadako sa kaluwasan. Kung nagabati kita ngayon sa Hebrews chapter 2 verse 3, nga tama, kadako ang kaluwasan. Hindi ba tama, kadako ang kaluwasan mo? Wala sa operasyon mo. Bisan maangkol mo ba ang tanan na lutas sa ulod?
Yan ang kung mga tanan na at butas sa libutan. Kung walang alam mo, wala pulos. Kaya tama ka na mo ang kaluwasan. Kung nagkapatid na siya ng mga katawan sa Diyos, kaya kamaturan, kung seryoso kita, tama ka na mo ang kaluwasan, kung ay mo ginalas nanay mo. Kung mo ginalas tatay mo. Pang mayuman na ang pinaskin. Hindi na sila yung picture lang, parang mag-ibalo kita. Hindi yan. Kamaturan. Hindi na kita mga may balo sa atong tinilugan. Mga bagay na atong na pati mo. Kaya may kuman kita sa Diyos. Tungan, may kuman kita. So, for the work of the ministry and for the edification of the body of Christ, palikudan mo, kailangan, tapos magsugod sa pag-alaga, madugay pa ng rapture mo kasi pala madugay pa, may kakalo mo sa marapture, palikudan mo sa perme, para hindi sa mawasin, para hindi sa magtalikod. Tatlong ibilang video na nato sa Monday. In the sense for the work of the ministry and for the edification of the body of Christ. Hasta saan o? May timeline. Kasi silingdong programa nyo sa kapulan, ha? May timeline. You will all come in the unity of the faith. Tugtog maglapot kita sa pagkaisay. Tawag kita wanes, pero wag kita gawan. Tama mga bagay mo discover natin na suko, no? Ito legit, no? Tapos kalawasan, may mga minalis na na yun. Suko na lang ang panatulan. Wala? Tinanglan na may unity ka. Pero nga ang unity, dapat hindi unity sa fraternity. Kaya ang mga fraternity, united is lang tama. Maging apinan ka nila, pulihan. Kulihan nila mga kabuka. May unity sila, pero within the fraternity na. Kasi may unity ka mo, sige lang local church. Hindi na yung unity. Unity ka mo, relative. Hindi total. Dok klase unity. Relative unity. Kaya ka mo lang kita yan. Hindi absolute. Pag sila ka absolute unity, tanan ka mo. Kami bro sa Global Church of Jesus Christ. Tanan ka mo. United mo. Hindi na magamit mo ng atong restro na magbahin-bahin ka. Lahat kita na sila. Kaya nga aman. Lahat kita yung ang grupo. Mga katulan. Kung may mga munak lang, sugod na sa pastos. May mga pastor man mismo, wala ka isa. May mga pastors, wala ko lang niya matanaw na, ako na niya, English. Binantayan na. Pero na mga indications na, that's carnality. 1 Corinthians chapter 3 verse 3, anong ang balda? Where there is envy, kaya kung may dalagaan iban nga local church, wala malipay ang iban, that is envy. Si Brother Malores muna, nag-define sa envy. Isa lang. Dapat technical, wala nga type, pero hindi pang dictionary, wala. What is envy? What is isa? Envy is a feeling of discomfort over the success of others. Saktuhin pa, no? May success ng iba niya, hindi kaya mong full market, lampak mo na. That is envy. Diba? Successful, may malipay, kaya ka na. 1 Corinthians chapter 3 verse 3, kung may isa, kung nasa local church, kung may Bisaya, may ministrator Bisaya na muna, musician siya, hindi mo na imulit niya, isa man ang maging panilikin ng brother. Kung faithful servant ka, piho mo ng reward mo, kagkalwasan mo sa Diyos, everybody say amen. Amen. Ako yung piling ministry, pagkabatyan ko na nga muna ministry, pati mo lang limpyo sa sinaryan mo, ano yan kulay mo sa Diyos? Tingnan ang Diyos na sila yung walang sa pimno, tandaan mo na sa labas, sa gipo ng sila na ito, kulay. So, pinanglan na sige-sige mo na ito na
Atigin nato ng unity. May mga airports. Pero iba niya nagkapatik na. Kaya nga, tungkol kay sa insecurities. Una ko lang patanaw ko naman ha, ako na nila. Dumaman na mga motives na makita natin mo. Warta mo na nakakadayawan. Pagdanan ko mga pastor, pinanudala nila local churches. Warta mo na nakakadayawan. Naunor nila ilagay. Kag nga minaprotektahan nila membro nila, kaya dala mo sa gaba kayo. Ano ba di? Paglalabas pa na ako. Kung ikaw, kasali ka sa poli mo. Kung kapati ka rin bang itawag ka sa Diyos, na mag-insecure ka man. Yes. Diba? Yes. Oo. Ang iba ginagawa nila kabantay ang ilang mga membro. Diba nga, di mamutungan, hindi na ginagawa nila membro kami, pao pa nila membro sa iba. Para magdubang ang fereng nila, madayapon sila na kung sila membro, mag-iba niya mga membro yan. Kinuhaan nila to sa iba-iba ng mga simbahan. Ano yung kalayawan na? Wala yung vain glory na naman. Ako na ako sa Biblia, nga kung may envy, kung may palabaw-labaw, which is strife, palabaw-labaw na mo, no, hindi ka magpaperde, wala kang kalipay sa success ng iba ng mga local pastor, mga local churches. Kakikitatlo, if there is division, ano ng carnality? Apa bang kung karnal ng mga membro, kang mga simbahan, maluwas wala? Maluwas hindi? Hindi. Romans chapter 8, verse 6 pa lang. For to be carnally minded pa lang. Minded ka pa lang na. Sa thinking pa lang na. For to be carnally minded is dead eh. Dead lang. Kaya kung dinihimo mo, ano sa heart mo, unity. Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God. Ang aton na puluhaton, matatlo, bakaturan, yung una ito nina, hasta nga may masangkan na kita, nga hibalo na tungkol kay pagkilala, tungkol kay Jesus Christ. Ato the knowledge of the Son of God. Agol nga, malabot naton ang estado ng Christ-like kita. Oo. Kaya natutulungan kita kung ano si Kristo Jesus nagagal sa akong salimbawa. In the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Basta ma-perfect nato isa kag isa. Unto the measure of the fullness of the stature of Jesus Christ. Namin no, sa gulta no, imunta man data amo nang ato nga timeline. Samtang wala ka maglabot mga tulad nila nga sila may unity, realidad na yan, pag may medyo it takes time and it is difficult mga tulad. Sige lang, imunta lang ang mayuhan na, everybody say amen. Hindi mo ta kapabugan sa buong makita yan, mayo, iba na hindi. Wala pa, ibalo ko lang, sila sa Bible na na. Naging mo natin hasta malabot natin, yung perfecta sa tubangan sa Diyos, yung plain blessed ko lang. Hindi na niya total at absolute perfection ninang sa Bible. Pag sila kita makatulan na gambar Bible na i-describe ang tao as perfect, sa blamelessness na sa sa'yo. Kaya di siyempre, tao kita, may kaulihan kita. Now, siya mga naniguha kasi mga kakaulihan. Sabagay kulang ka sa maturity, mga kakaulihan. And unto the knowledge of the Son of God, the perfect man, unto the fullness of the measure of the stature of Jesus Christ. Kung naman ang ministry bilis, isigi na, hasta makabot mga kakaulihan si Jesus Christ, mga kakaulihan. So, ari karon may mandate kita. May rason kung mo na kung may timeline kita. Ano naman ang atong tools? Anong gamiton ka? Being a pastor, kung mga pastor, anong tools mo? Para malapos mo mo mandate bilang pastor. Number one, you have the word. May Bible ka. Pagudlay mo ito na, wala ka ng Bible, life by impossible. May Bible ka. Para mas kumaturan. Kung nagani mga maturan, importante yung mga pag-deliver ka kasi everybody sing it.
Kaya tudlok lang. Pag linay-gaya, pagbalik ko sa isa't isa. May Bible na, number 1 tool na. Kaya ang interpret sa Bible ng mga tulong, hindi mo pag-imuon nga yung mga abilidad. Hindi pag-imuon nga yung mga abilidad. Kaya pala sa 1 Corinthians 3, ang mga spiritual things can be understood by the Spirit of God. Pinakati lamang sa Holy Spirit. Of course, ang Holy Spirit, si Jesus man ay isa na ang manifestation ni Jesus Christ na magiyakan kita kung ano kita mong insindi sa pulo. Kaya mula sa 2 Peter chapter 1 verse 20, no prophecy is of any private interpretation. Hindi mo na makuha, alam ka, hindi mo na makuha makakuturan. But by the guidance and illumination, kapahayagan sa Holy Spirit ni Jesus Christ man yapon mga kapatid. Dumon tali na nga magtuon ka mo Bible, kung magtuon ka mo mga topiko, mga muyo binana. Not by might wala in your power, but by the Spirit of the Lord. Mga kapatid. You have the tools. Ikadua, you have the manpower. Doon man na mo, importante mo. Sa mga physical, tangible, mga katugan na bagay, na tools mo, you have the Bible, you have the Word. Kaya hindi mo matuma naman, ikaw, may Bible ka, hanggang ang Biblia mong guide mo. Ikadua, may tao ka. So, para gamit mo ang human power, ang mga tao. Anong kinulanon sa mga tao mo ang nga makabulig sila sa imo? Sa pagtuman ninyo bilang lugar church sa inyo, sugo alin sa Diyos. Anong kinulanon sa mga tao? Sino niya mga malam mo? Anong kinulanon sa mga tao na? May tao ka lang. Anong kinulanon nito? I-assign na, Pastor. I-assign na. Ihibalo. Assign na mo ng mga kulog-kulog na sa away sa malaki. Ihibalo. Ano kinaglaman sa tao mo para magamit mong tao mo bilang tools na pag-realize mo sa inyong ating sa inyong local church? Ihibalo. Bagay sa Ginoo, may people destroyed for lack of knowledge. Pero ginagamit natin ang versikulo na itong ipadayon. Anong supunang duty? Because you have rejected knowledge, I will also reject you. Wala itong ipadayon na. Pero may ganang tapos pulong sa Diyos. Because the Bible says, Prophet Isaiah says, my people are destroyed. God said by Prophet Isaiah, my people are destroyed for lack of knowledge. Pero ito yung padayon. Lang tungkol sa kapulat ito. Pero kung sikway mo hibalo, sikway mo na sa Diyos. Dapat mga pastor nyo, liway na ng pastor. Because they have rejected for many reasons. Among which, because they have rejected knowledge. Ano nga maturan ang studying, anong role sa studying sa approval ng Diyos? Anong role sa pagtuon sa approval sa Diyos bilang ikaw minister? Resentment, bilang pastor? Resentment, anong papel sa pagtuon sa approval sa Diyos? Study to show thyself approved and to... Ano ang versikulo? Second Timothy chapter 2 verse 15. Magpapagputol galing ka mo, ano ang role sa pagtuon sa approval sa Diyos? Ang approval sa Diyos nagabase sa pagtuon mo siya pulong. Kung wala ka nang nagtuon siya pulong, wala ka pa approval, brother, nag-sister. Wala ka pa. Sige, habla. Hindi ka diploma. Hindi habla kay reject ka na sa Diyos.
Hindi na maglawlawan ng kaluwasan. Religious niya. Pag hindi tayo magsalig, na nagasimba ka, kag nagtumpo-tumpo ko na ganit na. Dumdumon ka din permi ang obligasyon sa Diyos. Enjoyment na yan. Sa spirit sa Diyos, sa presensya ng Diyos, why not? Kalipay ka sila. Pero saan nagakalipay ka na? Isa siguro sa mga motibo mo lang sa kalipay. Kita mo man, na nalinguha mo man, na pahimo mo man, ang imo man, mando alin sa Diyos, everybody say amen. Sige, nun mo ko. May kalipay ka. May presenta ka, Lord, no? So, mga kutulan, importante ang mag-study. Kung hindi lang mag-study, kung may tawo ka, kamo dali sa Bacolod, kung may katawan ka mo dali, dapat magtuon ina ang katawan. Kaya na si pastor sa pag-program, pwede ka man ka-tuon ikaw directly, personally. Pwede ka man ka-invite mga resource speakers, may sabon, mga kutulan. Kay good life na para sa amon. Good life na doon, pero alam mo ng amon kalipay. Gagara mo ng amon kalwasan. Hindi ka mo makuturan mo kailangan mong invite, kailangan. Kung hindi kami ma-invite kapag minister, hindi man kami maluwas. Hindi kami maluwas. Hindi kami maluwas makuturan, masimba lang kaya, hindi maluwas. 1 Peter chapter 4 verse 11. Wow! Mga matunan. Nga kung no, silid sa Ginoo, kung ang tao, anak membro simbahan, magministeryo, kinangang ministeryo siya, sulong sa abilidad. Ginakal siya sa Diyos. Kung sinanong bang katulan, hindi ko sila nanda, total, ako yung master ang mula yan. Oh, brother, sister, hindi ka makatulan. Basta ako ang iyong bulaton, everybody say amen. Kung wala ka na bulaton sa mga basics ng mga bulaton, hindi ka mong trainer, brother, sister. Pili ka nga mag-reproduce ng iyong talento, pinag-isiban ng ako, mga katulad. Pinawala nila ang studying. Pero hindi na ko dulo sa studying. One part na kaya training. Application na nito na ano wala. Kaya ito na, kung hindi mo pa-practice, hindi ka man skillful. Madunduman ng versikulo, pagkapos panahon, tukso ka, hindi mo na balan, kung hindi ka skillful. Dapat, kita ng mga tao wala, isa sa ano man na indulgence natin, being in sports, music. Brother, isa na balan mo ng chord kasi, o mga chords na sa music. Pero hindi ka ba naman practice? Pwede na skill. Pero balan mo. Wala kita mga kutulan ng Diyos, wala ka ginanglanan sa mga tao na knowledgeable. Kundi mga skillful. Everybody say amen. So kinanglanan ng studying, kagang training, kagang actual application. Natawa natin deputation. Immobilize mo na sila. Mga kutulan. Kaya dira na ina-obtain na nila na skill. Kaya dira sila nagkapuntos. Pag study mo, wala ka pa na isang puntos, approval, wala na. Okay ka? Puro ka pa na puntos. Kaya puntos mo, kung di mo ano na sa aksyon, ang nabalikan mo. Pag inanglan para sa mga simbahan na nasa ibang tubo, bakol mga membro, nasa ibang tubo, mga tugan, amo ning ato nitunan. Ibalo naman din, magtuon, kung anong programa nila para makaalam mga membro, ang tagsa-tagsa, mag-ibalo, may bahin sila, may buluhaton sila, ibalo mo ina, ang bumi ikaw, kung matutuman siya, kung dito nitawag sa Diyos, mga maturan, dasig mo na kong simbahan. Hindi na kontento nga, may baptize 3, baptize 4, misilibra naman ta. Bali, baptize mo 2, pangapihan mo 4, mga nablado, celebrate ka, di okay pa natin. Ito, sisiguro mo na brother. Sister na, mga kamulan. Ay, natin gusto natin malapot ang maximum, ang optimum sa pag-alaga sa Ginoo. Ilagkan ka na with all our soul, mind, strength. Mga kapulan sa pinanglan ang training, mga kapulan. Pagka-namin, mga kapulan, kung may individual ka mga check-up sa inyo, mga membro mo, ako naman sila yung muna. Hindi,
May maging buot sa Diyos nga ang tanangkit, maglapot sa letter sa knowledge sa mga pastors mo kayo na. Bisan na nga gano'n lang basic. Primarily ang plan of salvation. Kaya direct ka mabakon mo kung nabalaan mo ang plan of salvation. Pag wala na siniban ang plan of salvation na natuman mo. Direct ka mabakon. Hindi ka na makahalin. Ano na kaluwasan mo. Ikaduwa makapamunga ka. Sa direct ka na level, nakatulad, balo ka mo, duwa man ang ganin ng kapeskulo eh. Ako yan, simple na naman matulog. Duwa ang kapeskulo. Tapos sulong ang tulog. Pag sulong ka lang sa ako simbahan, luwas ka na. Hindi mo yan sa Bible. Ika duwa, magtungo ka lang, maluwas ka na. Huwag mo na sa Bible, mamay lang. May mo na. Ang pinakarilabol nga plano sa kaluwasan. Ang iyang pinambatin mo sa maluluwas. Ang pinakarilabol. Ano ba, Andre? Isa sino pa lang ang mga apostolista? Sino pa lang ang aros ng Diyos? Pagkakabasan sa plan of salvation? Kung wala na santo, sinambal mo mismo sa maluluwas. Pag subahin mo kung sa pagkumpara, ang pinakapiho ng plan of salvation, amo siyang pinambal mismo sa maluluwas. Ano ina? 5 seconds. Father Bart? Hindi ba na maluluwas ka pala? So, sa sunod na sa dasig. Mark 16. Doon na lang, 16 na lang. Apostol Timon. Ang atong presidente, sino? Si Marcos. Diba? Si Mark. Parang ito dumaro ko lang. Mark, gawar. Ating bayan, hindi ko rin Mark. Ito kayo mo, tanong pa. Kaya ikaw mo nung dumawal nga hindi mo malimtan. Doon ka 16. Mark 16. Anong hamba sa Ginoola? Manuluwas na ang nagatuo kang mamotisuhan, maluwas. Hindi ba batong ng baptist nga magtuo lang maluwas? Mabato na nagambal na magsulong sa amon nila, maluwas ka. Mabato na, kaya nagambal na manuluwas. Natuo ka mamotisuhan, maluwas. Hindi ka naman mga magputang tao, magtuo yan, mas wala na. Patihan mo ba lang, pinambal sa Ginoo, ang pulong. Ako magtuo. Hindi ka lang magambasa ko, brother, sister. Ano nagambal na yung pabautismo? Anong bautismo? Acts to the day. Pilang ka versikulo gigamit na? Dua. Sa ulohon na. Magluwas na, wala nang aluwasan. Everybody say amen. Diskusyon na ulan. Parakan para sa mga versikulo. Versikulo sa Jerusalem. Versikulo sa Samaria. Versikulo sa Caesarea. Versikulo sa Ephesus. Versikulo sa Colosas. 2:3-17. Mga tulad. Simple, kung wala ka ng seminar, kasi wala nyo na palaktawan yung mga teknik. Ang walang mga teknik. Pero kasi kung nasa buhay si nanay ko yung makuran, ang witness ito yun mo. Hindi ka matulog sa siya ba, na kapastor eh. Kung anong teknik ko naging nanay na nanay, timbre, ay nanay. Tapos mo ito sila naman, no? Pag-ulang sa mga kalibin ito sa circulation, distillation, nanay, yesterday natin sila na gusto naman ng lumay. Anong teknik ang gigamit ko? Slikunay, una. Tandaan lang sa Bible, ang Mark 16:16. Kundi may bookmarker, binutangan na ng bookmarker. Parang lang, may ribon-ribon na. Isa na versikulo yung tanong, isa kang tandaan sa Bible, pero sa babaw ito, kanya nandong after that day. Sili mo. Pagkulagal kayo sa iyo mo. Pag kinanglan mo, para sa manuluwas niyo. Yung masa, yan may bookmarker mo. Magtubo kita. Pag magpapagkais kita. Agod maluwas kita. Sunod sa manuluwas. Sabi mo. Pero nabasa niya na may akso tayo sa babaw. Kasi mamangkot ka, magtuo yan eh. Siyempre, magtuo. Patihan mo lang sa Ginoong Isus. Patihan mo lang. Iapulong. Pero kasi mamangkot ka kung nakawin yung bautismo. Kaya may ito naman relax
Acts 2:38, kumaroon niya sa 2:38. Pagkatapos ng Acts 2:38, sa babaw sa Acts 2:38 na page, may nasunod naman ito ang versikulo. Tingalaw ako sa mitisan niya, particular verse, hindi ko wala. Muna ba? Kung gusto, may paraan. So, kinahanglan ng training, brother. Tignan mo na yan ako, may group by group. Gabi ng mature pala. Amo na pala may mga circles ka mo. Sa inyo, may circle ka mo, di ba? Small group. Tunan nyo na. Basic lang. Dalang mga naisubo. Mga kauturan. So, dapat, amo ng mga strategies na mga kauturan nga pagkalimutan nyo. Tingnan po na ng mga engkoma. Of course, kung tigayo na ilang mga tangible o mga physical na ang set up, you have the word, you have the people, may strategies ka na to training your people, teaching your people and training them na katuran. Ang dasol kinada, ang primary kinada ng katuran imuon nyo. Imuon ninyo ang simbahan. Tunay na templo sa Diyos. Templo sa Diyos. Kasi dili mga katuran, mag-inara dila ang kahong kag ang presensya sa Diyos. Sa mga bagay, prayer and fasting. Kung hindi nyo mga katuran, pag-iudanaryo, hindi nga area dito. Kasi diin ka mo kasimba, mga katuran. Ako ang presensya sa Diyos, dala na yung pangaluyo. Dala na mga katuran ang pagkabuhi sa mga katawan. Kakapang dala na mga katuran kung paano nyo ginarigard ang dilipunan para sa presensya ng Diyos kag para man sa inyo. Ako tubay ko na naging nasawayin. Bago magsugod lang panibawon, kag magpinukuha na ito, abaw, kulang na ng baligya kag merkado, kag mangin merkado. Patulong pa sa istorya na Ang istorya ng matulang, pati sa mga bagay sa kalibutan. Kulang na ng galing magpinagmautan mga tutas para maging merkado. Hindi mo makita ng patulang ng Galveles na maka-invite sa presensya sa Diyos. Pwede pa na sa ibang mga reliyon. Pwede ka pa sa Muslim Muslim ka mga patulang, isang gani sa bato, pinabiling pa sa buha. Kaya yung mga Muslim yan, puro daw matatawatan din. Siguro kung hindi mo managuro sa mga pangkin, iba mo ng mga reliyon siguro. Pinaka-kamay ko mga dula, 3 kabaris ng mas batos ng mga malayo. Ang Muslim, natuwan pa na. Hindi ko parang wala, ang Muslim, sunod sa ilang mag-implo na. Sado sila ka-serious. Pero kita yan, kita ako sa istem mo. Bakit? Kita ako. Hindi mo naman kita. Ano na bila? Balay na pala sa house of prayer. Balay na pala sa Diyos. Sa Katoliko, mga kuwan, kagin mo na Katoliko, nila. Kung di ka namungko, mga kuwan na sa'yo sa mga Katoliko, sa'yo ka, hindi ka nakadiretso, at ubang ka na isang tagagumbaw, para masa'yo. Sa pagtahod, kung di mo pagtahuron, mga kuwan ng templo sa Diyos, hindi na magpamtang Ginoo sa iyong presensya. At kita mo mga kuwan na Ginoo sa Ginoo, pinakulog itong mga hindi ng tumpay, itong mga lamisa to. Kaya mga balay sa mga pangulo ng balay, ginimo nila mga balay sa mga money changers na. Mga kutigol kang mga kubatan na na. Kutigol kang nga aman, katong baligyan niya. Ari uligyan ko, barato lang. Ulit na sa kapital, kung ka sa na, dubli ko. Bibla. Ano, labas ni. Kung sinalo. Labas ni pero ilada na. Hindi kita sa inyo. Buto may po na natin, depende ra sa inyo. Puro mataulan na name mo na mo sa una. Pero may mga prayer na rin. Ang namin sa chain prayer, hindi gabi. Perwisyon na niyo. Perwisyon na sa mga panimalay. Tatlaw yan. Kaya chain prayer na. May assignment na tayo. Hindi ka mapato sa adlaw. Kasi ano ang availability mo? Name mo. Dapat man ka mo, sabi, slap ang
Ang ibig mga muyo is, halimbawa, 8 to 8, no? Pwede pa na, kung 6 to 6 na naman, ay, tawagan pa. Ako na nang imo schedule na 30 minutes. Hindi mo na ako na trabaho so kung gabi. Ako na. Siguro. Pwede man kung mga people. Okay man ako may yun. Pero sa ako na experience yan. Kaya kung na-assign ka mo sa akin na kasla, ng kutugan, tingwan nyo ngayon matulugan. Kaya nga, among si kung nasa sila, may yuta na kami, naroon mo kay pag pinagtuwa na ito, ikaw na makakamuyo mo na. Buhay mo mga mamuyo, kaya man punikin ko kahumay na rin. Kaya kayo natulugan, kaya isa. Ano siya yung balala lupa? Ano ang experience yan? Kung namin, ano ang experience yan ko? Ang mga katawhan sa Gualen, kung magsimba, kung nagkawin ko siya sa Diyos, makatulan, mabatsabit sila. Amen. Ang ano yung proses, hindi sila, makalaman na eh. Nung hindi ka rin kasunod sa gate, sa may gate, hindi ka na. Berting power sa Ginoo. Oo. Di ba sa una, hindi ko naman, ikaw sa leader ka rin. Lucifer gani, kaya sunod-sunod si Lucifer gani. Hindi natin kasarang. Tungkol sa kahong kagpresensya ni Lord Jesus Christ. Kaya nalipay siya kung paano kang inarespetar, kang inapakawalangan ang iyang dugay man eh. Kung hindi magsalig. Kaya ang tira sa Israel karon tatandaan na. Ay, check ko lang ni pagtulungan sa Bible. Ano nga katuran ang koneksyon sa tira sa Israel sa rapture? Kung matabo ang regional war, dumdumon na regional war sa Middle East at Ukraine. Pulihan sa mga Muslim countries ng Israel. Sino makapulig sa Israel? Amerika, kagmiyembro sa NATO. 33 countries na makapulig. Kung mapuligan ng Israel, sino kabigo nila na hero? Ang leader sa inakalungan lugar. Dira magtuhaw ang Antikristo. Kaya Antikristo tao na sa mga biliwan sa Israel. So ining dira sa Israel, sumundo hindi na malikuan mo. Makapulan. Kaya hinulanan sa Iran ng Israel, mga 180, ito ka latest, wala 180 ka missiles ng mga rockets. Wala po sa ngayon sa Hezbollah, Hamas, kaya sa mga Houthis. Perfect. Tag-Israel subong, pinaka-latest, dapat yan sila 8 na commandos. Wala po sa mga napilasan. Kagilan duwa ka Merkaba, ng stampi nila. Natrap, pagsulod nila sa Lebanon. Kaya nag-ground assault na sila sa Lebanon, kaya rada mga Hezbollah, mga Quran. Natrap, dapat yan sila. Inubas ka sa Iran, kung naliiti ka rockets ka mga missiles, nagkalain ko ng mga hangar sa nila F-35. Kag sunod sa balita, amin ko natin palayag sa Israel, magabay tigate ka, F-35 ang nagkalaguba. Buruan, repairable man eh. Pero mga kautulan, magkamo ng damage sa mga Israelites, pero di na sila magtimalos. Ako na sa muna maabot ang vengeance sa Israel. Kung matabuin na mga kautulan, kag nag-shape up subong ng Middle East. Paano lang kayang Saudi, wala nag-involve. Ang Jordan, wala na. Ang nag-hanap ng mag-gulit, ang Turkey. Turkey, kung anong persa sa Israel, o iyan ang Turkey. Kung matabo mga kautulan, ako nang tunaan sa pagtuhaw sa Antikristo, ang regional war. Kung matabuin na mga kautulan, pagtuhaw nila ang Antikristo, kag pagkasuguran mga kautulan sa Great Tribulation. Ano una anay matabo pag magsugod ang Great Tribulation? Ano anay una matabo? Rapture. Tunog ka ba na nito? Kaya parang parating liban. Rapture. Tapos kanoninin natin pagulaton ang regional one na magtuho ang Antikristo. Kaya before makaturan, magtuho ang Antikristo, may rapture anay. So, bisan pa sa nilamang sa kinahangpan sa Bible, sunod sa mga signs, sa mga propesiya sa simbahan, sa pagmanifesta sa
ang gifts of the Holy Spirit, yun ang propesya na narating nasa last part, sa last days. Kung naging seryoso kita sa unang panahon, kung base hindi mo tama ka seryoso, dapat maging seryoso pagkong. Kaya ang gira sa Israel, parantayan. Kaya before mapapulan, pagtuhaw ng Anticristo, tungkol sa regional bank sa Israel, manaptyon anay. Ibig siya nun, ang pagprepara natin, kinahanglan, iksiduho na natin sa sinikaroon ng mga panahonan. Everybody say amen. So, dahil natapos ang aton na lecture sa sinikaroon. Review. Ano dua ka bersikulo? Acts 2:19. Pero hindi niyo maligtas si Brother Bart, kaya nag-verto siya sa Diyos. Amen. Si Brother Bart ang number 1. Kay Bart ka na Bart. Brother Bart. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you again, Pastor Celis. Everybody say thank you, Pastor Celis. Thank you, Pastor Celis. Glory be to God. Napakalan to liwatan din mo. Carry our song and let's sing song in praise and worship to our Lord Jesus Christ tonight. Let us set our hearts in giving glory and honor to the Lord. What a wonderful teaching we have tonight. It is so fitting to us because we come here as ministers of the Lord. We are part of the body of the Lord Jesus Christ. Each one of us has a responsibility